The New Bandidos on DZRJ 810 AM. Okay, we're back here in the New Bandido Show. This is Pia Marota with my partner, Tenny Mardo. And it's nice to have Congressman Roman Romulo here in studio today. Good morning, Congressman Roman. Yes, good morning Pia and to Tenny, good morning. Good and morning, to everyone sir. from PUP, magandang umaga sa morning, atin. sir. Good morning. So we were saying during the break, Congressman, research kami ng research dito, right? And they have a lot of questions, right? So let's start with Matthew. Opo, Wednesday ko pa po ito gustong tanong. Ano po, kumbaga pang-appetizer na tanong. Pagsasamahin ko na po Teka kasi muna, alam mo ba kung sino si Congressman Romulo? Opo. Oh, sige, ano? Siya po Chairman yung siya ng siya po yung... House, Chairman of the Committee on Higher and Technical Yes. Education. Okay? So, of course, alam natin na one of the things we want to talk about now is the Scholar ng Bayan, which, of course, Congressman Romulo can answer clearly for us what Yes. the mechanics and how this comes along, you know, Right. for all of you. And of course, going into the Unifast bill. Okay. Interestingly, we saw you, of course, file your certificate of candidacy. As we know, you are running for the Senate as an independent. And now bringing back to Matthew with his Okay. appetizer question. Ano to, sir, wala pa siyang ganong connect dun sa Unifast. Ano lang to? Kumbaga tanong ko na rin to sa lahat ng mga tatakbong senators. Sir, ano po ba yung nag-udyok sa inyo na tumakbo sa mas higher na position? And in line with that, may mga nakakausap po kasi ang mga tao. Katulad po nung makalawa po, nakausap ko pa yung tito ko, nagkausap kami. Ang sinabi niya, sapat na ang katalinuhan at karanasan, kakayahan ng mga Pilipino upang mamuno. Ang kulang na lamang ay ang pagmamahal sa kapwa niya Pilipino. Ano po masasabi niyo? Ang puso ang kulang, sabi. Alam mo, sa totoo lang, naniniwala ako sa sinabi ng tito mo, no? Kasi katulad sa atin sa Kongreso, lagi natin nakakalimutan na ang trabaho talaga sa ilalim ng saligang batas o konstitusyon ng isang kongresista o isang senador ay threefold talaga. Una, nakalagay talaga dyan na ang una niyong responsibilidad ay i-deliberate at ipasa yung GAA, yung Appropriations Act, yung budget para sa susunod na taon. Pangalawa, nakasulat dyan na dapat gumawa kayo ng mga batas na makakatulong sa bansa, sa taong bayan. Pero yung pangatlo at lagi nakakalimutan ay yung tinatawag na oversight, yung pagsisigurado na nai-implement properly yung ating mga batas na napasa ng Kongreso. Halimbawa po, itong K-12 issue, laging issue yan dahil actually napasa yan nung huling Kongreso pa. Hindi itong Kongreso, last Congress, yan ang napasa. Pero nakita po natin ngayon sa oversight natin na marami pa rin kakulangan at marami pang kailangan gawin. At yun ang gusto natin gawin kasi katulad na nabanggit nyo kanina, meron na tayong, ang problema kasi natin sa kolehiyo, marami tayo nagtatapos ng high school. Sabi nga nung datos, 1.4 to 1.6 million. Pero ang pumapasok lang ng kolehiyo, ilan lang? 700,000 lang. At siguro isa lang ang rason doon. Talagang hirap sa buhay talaga. Hindi talaga kayan tustusan ang gastusin sa kolehiyo. Kaya dahil doon, diyan napasok yung Scholar ng Bayan Law, yung Unifast Bill. At alam naman natin, kahit na may batas dyan, pag hindi properly implemented, pag hindi natin na-oversight yan na mabuti, ay hindi rin magiging magandang batas yan. Although, kung babasahin ninyo, lalo na yung Unifast, napaka-stricto na nung nilagay natin dyan na implementation na gagawin nila. Pero mas maganda na may ayos natin, masigurado natin na siguradong mai-implement siya. Okay. Salamat po, sir. Kinilig ako. Yes. Zion? Okay, sir. Ako naman po, yung question ko is in regards naman po kasi I'm very curious po kasi dun sa recent news na lumabas kasi diba just recently lang po we had a budget deliberation po sa Congress natin and I've heard na the budget was cut down from the current budget of all the state universities, colleges here in the Philippines. I mean, kasi being part of a state university po, sir, I've seen how our schools lack the facilities and also not just the facilities but the special equipment that is required for us to be able to practice our specialties. So, sir, why do you think is the Congress
making cut downs on the budget for state university colleges? Una, kailangan maintindihan natin yung proseso ng budgeting sa ating gobyerno. Ang budget process po dyan, ang una talagang gumagawa ng budget ay ang executive department, ang DBM at ang Malacanang. Kung ano ang isasubmit nila ngayon sa Kongreso, yan lang ang pwedeng pag-aralan. Opo, yung cuts na binabanggit po ninyo, yan po yung nasubmit sa Kongreso. In fact, pagdating sa Kongreso ngayon, ang pinaglalaban ng marami sa amin sa Kongreso ay ma-restore yung budget ng mga SUCs. Kasi kaiba talaga rin po ang nangyari ngayong taon. Yung proposal ng Malacanang at DBM, kaiba. Kasi kung titingnan mo yung overall, nag-increase yung budget. Pero kung titingnan mo individually, merong 59 SUCs na apektado. Tinanong po natin yan sa DBM, bakit nagkaganon? Bakit meron tayong cuts sa ating mga iba-ibang state universities and colleges? Ang isang paliwanag nila, dahil next year raw ay i-implement yung tinatawag na K-12. Dahil raw doon ay kokonti lang raw ang papasok ng mga estudyante. Hindi ganun karami. Pero yung argumento na nabanggit po ninyo, ay again, nabanggit yan sa Kongreso na sabi kasi nila, konti lang ang papasok. So, ito lang yung budget, sapat na ito. Pero tama yung nabanggit mo dahil hindi lang sa PUP ang nagbanggit yan, pati yung ibang state universities and colleges na ang problema nga, ngayon pa lang kulang na yung infrastruktura. So, yung kasalukuyan na enrollment, hindi nga ma-accommodate properly. So, dapat hindi binawasan yun. Pangalawa, ang sinasabi nila ay yung mga state universities and colleges raw natin ay merong mga tinatawag na saving sa bangko. Tiningnan raw nila yung savings at sabi nila, bakit yung mga state universities and colleges natin ay may naiipon naman palang pera sa bangko, di dapat yun na muna ang gastusin nila bago sila humingi pa ng additional sa gobyerno. Pero yun po, pinaliwanag po ng mga state universities and colleges during the deliberations. Ang sabi sa atin ng mga opisyales ng iba-ibang SUC, ang rason doon ay dahil, di ba, meron silang mga trust funds na kinolekta. May trust fund para sa estudyante, may trust fund para magtayo ng isang gusali. At yun raw po, ay yun yung mga nandun sa bank accounts. At yun raw po, hindi naman nila pwedeng galawin. Under the law, under COA rules, since trust fund siya, nandiyan siya para dun sa purpose kung saan siya kinuha. Ang sunod na tanong sa kanila, bakit hindi pa nagagastos? Kasi nga ho, under our government procurement laws, napakahirap ang bidding. Napakatagal ng proseso. Sabi ng mga presidente, kung kukunin namin yan, violation kami ng COA rules. So, kailangan manatili yan hanggang maging successful yung bidding proseso. So, yun ang pinapaliwanag natin sa DBM at sa Malacanang. Dapat ay tinake into account nila yon. Diyan nga papasok siguro yung nabanggit ng tito mo eh. Kasi at the end of the day, nakita mo naman may bank account, may laman. Bakit hindi mo tinanong kung bakit meron kayong ganitong halaga? Siguro pag tinanong mo, kung tinanong sana nilang diretsyo, bakit kayo may, example lang, bakit kayo may 100 pesos dyan? Di sana nasagot sila kaagad. At hindi kailangan sa Kongreso pa nalaman yun na, hindi ito kasi trust fund sa estudyante, trust fund sa gusal. Hindi doon pa lang dapat na-resolbahan na maaga pa lamang. At siguro, a concrete example dito na talagang naging issue sa amin sa Kongreso, yung sa cutting of the budget, ay tungkol dito po sa MSU Tawi-Tawi. Kasi very peculiar yung situation natin sa Tawi-Tawi. Ang nangyari pala po doon, yung MSU natin doon, ay siya rin po ang tumutulong doon sa mga high schools. About 21 to 23 high schools. Ang ginawa po ngayon ng DBM, kinat yung budget nila. Dahil ang sabi, hindi naman kayo dapat, walang authority kayo na kayo ang magpalakad ng high school. Dapat DepEd yun. Ang problema, nung nagkaroon tayo ng ARM, natanggal yon sa DepEd. Nalagay yon sa DepEd ARM. Yes. Ngayon, yung DepEd ARM ngayon, pinatawag namin sa Kongreso during these budget deliberations. Tinanong namin, kung kayo na pala ang dapat may authority, bakit hindi ninyo pinopondohan? Ang sagot naman nila sa amin, may kaso raw yan, may legal impediment, kaya hindi raw nila ma-take over. So again, knowing all these problems, di sana binigyan pa rin natin ng budget na lang o naglalaan tayo doon sa MSU Tawi-Tawi
para masigurado, alam nga naman, wala na magtuturo dun sa mga bata kung walang budget. Yun ang sinasabi Exactly. natin sa kanila. Na dapat, again, kung may puso nga siguro, kung talagang tinitingnan mo yung iba-ibang aspeto, I'm sure nahanap mo early on yun eh. Imposibleng newly discovered evidence yun sa Kongreso, di ba? Eh yun parang within 1 hour na-discover namin lahat ng mga issues na yun. Yun yung tanong namin, bakit hindi nahuli ka agad yun nung ang executive ang nagde-deliberate amongst themselves ng budget na ipro-propose nila. Pero again, kaya humihingi kami sa Committee on Appropriations and DBM na kung pwede, ay tingnan nila kung saan pwede pang mapagpunan ng budget. Kasi alam nga naman yung 21 to 23 high schools na yan, ay bigla na lang natin isisira. Ang sabi nga natin, gusto natin, peace. Yes. Di ba? Kahit sa Mindanao, yan ang pinaglalaban ng lahat, peace. Pero ang para makamit natin yon, ang kailangan edukasyon. Wala nang iba eh. Siguraduhin mo lang na kapag aral ng kabataan natin, sigurado ko on their own. Hindi naman sila maghahanap ng iba pang paraan para makamit kung ano man ang objectives nila. Kasi kailangan lang na edukasyon. Eh, yun pa lang. Example na hindi nga na, I guess, hindi nila napag-isipan, kaya hindi na pondohan properly. Tama. Well, kasi po, taken into consideration din po kasi that our high schools are being globally, kumbaga being raised into the point of globally competitive na po, di ba yung high schools natin? And it is, I think, for me po, it's very important na after their senior years of taking those very specific tracks, na once that they step into college or kumbaga into a professional world, that they will be able to have hands-on dun sa, that's why facilities and equipments are very much important in state universities and colleges po. Exactly po, no? Pero more importantly rin po yan, dapat sa high school siguraduhin po nila. Kasi tama ka, pagdating ng K-12 implementation, may 4 na track. Academic, VocTech, Sports, and Art. Yung VocTech, yun yung laging sinasabi nila na pagka doon ka pumasok at nagtapos ka ng VocTech track ng K-12, ay you are ready to be employed. Pero in order for that to happen, kailangan mo ng number of hours as an apprentice. Kailangan may on-the-job training. Eh kung walang facilities, anong gagawin nila doon? Wala rin mangyari, parang theoretical. So, pag-graduate po nila, maaaring mabigyan ng diploma. Pero handa ba sila dahil kasi walang facilities. Correct. So, sir, going back to yung sinabi niyo po kanina na may mga budget yung state universities and colleges na naho-hold because of hindi naman talaga dapat, hindi para sa mga ibang projects yung ano. Kumbaga may designated projects yung bawat budget na yun. So, you think, sir, is it safe to say na hindi talaga nagkukulang sa fund ang government? It's just that the system itself has the problem? Yes, pero yun nga ang punto natin. Pasensya na, babalik ako dun sa sinabing puso, di ba? Kasi at the end of the day, anong ginagawa sana ng executive yung budget ng SUCs? Nakita nilang may pera sa bangko. Hindi ba dapat ang pinaka-logical na gagawin mo doon, papatawag mo ngayon yung SUC, bakit meron kang pera sa bangko? Tatanungin mo, doon pa lang masasagot ka na. Siguro hindi naman lahat. Siguro meron talagang may, ayoko naman sabihin na perfecto lahat doon, ano? Pero doon pa lang malalaman mo kung sino yung mga SUC na kaya sila may pera sa bangko at hindi nila magamit yon dahil earmarked yon. Kung earmarked yon for a particular trust fund or project, hindi nila pwedeng gamitin yon. So, kailangan pumasok talaga ang national government. Yun yung, pero kung nagtanong sila at inintindi nila kung ano talaga yung sitwasyon, siguro hindi tayo aabot sa puntong ganito na nagtataka tayo bakit nagtanggal ng budget. Katulad yung infrastructure. Again, tama yung point na yun eh. Kasi tama sila. Ang point nila, last year, meron silang nilagay na budget doon. Example, ito yung sa UP. Sa UP, sinabi nila, bakit kinat nila hindi raw nila kinat yung budget. Ang nangyari lang, last year, naglaan sila doon ng, kunyari, 100 pesos para sa pagtayo ng gusali. Tapos na raw yung gusaling yon. Since tapos na yung gusali, ay pwede na hindi na nila kailangan lagyan. Kundi double, di ba, double payment yon. Pero, nakita natin, ng start ng school year, maraming walang naghahanap ng dormitory. Yes. Ibig sabihin, kulang pa rin ang facility. So, hindi mo pwedeng sabihin
na, nagbigay na kami ng building last year. This year, ba't pa kami? Maling mentality yun. Kasi dapat habulin mo yung mga pagkukulang. At yun, hindi naman natin gawa-gawa. Kasi lumabas naman talaga na merong mga nagkulang ng dorms. At yun, isang halimbawa pa lang yun. Pinag-uusapan lang natin yung UP kasi medyo lumabas yung issue ng dorms. That's right. Pero yung issue na yan, I'm sure that happens even lalo na sa mga state universities and college natin sa mga probinsya. Another thing na sinabi niyo po sir kanina that everyone of us is promoting peace, and by promoting peace it means that you have to educate, edukado or ano ganon. Tanong ko lang po sir na lahat po gustong mag-aral but in state universities and colleges na experience po namin to na sobrang hahaba ng pila, sobrang init, so kumbaga hindi ganun ka komportable, Conducive. hindi ganun ka accommodated yung ambience. So sir, sa tingin niyo po ba or kung meron mang accommodated, mahal naman yung mga tuition fees. So sa tingin niyo po, how can we promote education kung ganun pong klase yung ambience na nararanasan po namin? Yes, tama yan. Kaya nga yung pinag-usapan natin kanina na hindi pa pwede na parang ang mentalidad ay nakapagbigay na kami ng budget sa inyo ngayong taon. Nakapagtayo tayo ng bagong building. Hindi naman dapat na next year, wala na next year kasi iba naman. Kasi ang point, hindi nakakahabol talaga sa pangangailangan ng paaralan pati ng mga estudyante. At yan talagang replicated yan throughout the country. Marami talaga ang kulang pa ang facilities. Kailangan nila talagang ma-improve yung facilities para masigurado na conducive for learning. Alam niyo, pinag-usapan natin yung peace, di ba? Ganito naman wala namang naniniwala ako at siguro lahat tayo, no? Wala naman kahit na sinong tao na gusto na gumawa siya ng hindi tama. Pero minsan, talagang siguro, kung paano kung hindi naman siya magkaroon ng pagkakataon na makapag-aral, wala naman siyang gagawin. Minsan talagang kailangan rin niya buhayin ng sarili niya, kailangan niya buhayin ng pamilya niya. Kaya naman nagkakaroon tayo ng iba-ibang mga problema, may mga krimen na nangyayari. Pero kung masigurado natin na kahit sinong kabataang Pilipino na gustong magkolehiyo at magtapos at hindi lang talaga kaya, tustusin ng gastusin, papasok ang gobyerno, sigurado ko in the future mare-resolve ang maraming peace and order problems. Kasi may gagawin sila. May pagkakataon, makakatayo sila sa sarili nilang mga paa. Kumbaga sir, this is not just a problem about education but as well the problems of our society in relation to the lack of education that our youth has. Lack of opportunity po. Lack Yeah. of opportunity. Kasi actually yes. Change of, Next question. chain of, talaga yan, Kumbaga reaction. duktong-duktong po Yes. talaga. Yeah. Sir, what can you say about the K-12 preparation, yung equipment, materials, and we've been hearing from some of the professors, the teachers in the public schools that yung higher ups nila, they were able to attend the trainings for almost like months. Pero nung binabasa kanila, parang days lang. So they themselves, they feel they lack the capacity to really run this program. Alam mo, yun ang pinagtatakahan ko rin Kung titingnan natin itong K-12 program, yung konsepto maganda. I think talaga naman kaya nila ginawa yun para ma-improve yung quality of education. Pero ang importante dito, as you mentioned, was the implementation, proper implementation. Kung titingnan mo yung K-12 law itself, sa totoo lang, I think that was executive-driven Hindi naman talaga nanggaling yun sa Kongreso. Isa yan sa priority legislation na talagang gustong ipasa ng executive department. So pinasa naman ng Kongreso, yung last Congress, yung gusto nila. Nakakapagtaka na bakit yung implementation nagkaganito. Sila naman talaga ang namuno sa pagpapasa at pag-implement nito. Meron silang kahit papaano 3 taon at nakakagulat na hindi talaga ganun ka-prepared. Napag-usapan na namin ni Pia several times yung tungkol dito sa classroom shortage. Napag-usapan na namin yung tech-voc track. Ang paniniwala ko sa tech-voc track ay masyado nilang ginawang hilaw pa rin kasi ginawa nila partly academic, partly tech-voc. So pagka nagkaganon, kulang ng pag-uusap sa industriya kasi I think ang minimum ng iba 300-400 hours or 500 hours of work. Pero kung gagawin mo sa tech-voc track mo 200 lang, di pag-graduate niyan sa'yo, hindi Hilaw pa. apprentice siya ulit. Apprentice So siya hindi ulit. siya magiging regular employee. Ang sinasabi ngayon sa akin ng DepEd, yung anong budget hearing, tinanong ko ulit yan Ang sabi nila sa akin,
I think naka-adjust sila dun sa lower years. Naglagay na sila ng mga training hours dun sa lower years. Pero again, minsan kasi ang daling magsalita eh. Pero pag nakita mo na yung latag, hindi naman ganun. So kailangan tingnan natin kung ano yung tamang latag na ginagawa nila. Kasi talagang last year, pag nakinig ka sa kanila, ready na. In fact, pumunta ka ngayon sa kahit sa probinsya, ang daming tarpaulin eh. Yes. Nakalagay doon, K-12 ready eh. Yes. Pero sa totoo lang, magtanong ka, hindi naman, mukhang hindi talaga handa. So yun yung problema. At isa na dapat nila talagang tingnan at pinaalala natin ng budget hearing. Next year, pag in-implement yung K-12, may bagong grade 11. Never in our history na may grade 11 Yes. sa public high schools natin. Itong mga nakaraan ng mga a few months ago, nagka-issue pa tayo ng allegedly more than 1,000 errors in one textbook or In one workbook. Exactly. Yun, that's an existing subject, an existing grade level, nagkaroon pa rin ng errors. Ito, bago na. Magiging bagong subject, bagong year. So, dapat siguraduhin lang nila na yung proseso ng pag-check. Sabi sa akin ni Secretary Luistro, during the budget hearing, tinanong ko rin sa kanya yon. Sabi niya ay inaayos na nila yung proseso sa pag-evaluate ng paggawa ng textbooks and workbooks. In workbooks. Yes. Okay. Yeah, I have a Before question. me, go Okay, ahead. sorry po. Good morning po. I'm Viel po. Yung question ko po is regarding dun sa Unifast na po talaga. Yeah. Di ba po, ang kinikater lang ng Unifast ay yung high school graduates na top 10. So, kung top 10 students lang po yung posibleng maka-avail nitong program na to, paano naman po yung ibang mga estudyante na they're not top students but yet they want to study in college? Paano po yun? Pero hindi sila capable kasi they have financial problems and other. Yes. Bial, actually ganito yun, ano? Dalawang billion. Yung na-describe mo, yung scholar ng Bayan Law. Under the scholar ng Bayan Law, lahat ng top 10 graduates ng bawat public high school ay automatic scholar ng national government pag sila ay pumasok ng isang state university or college within their region. At for the next 6 years, exempted sila from any entrance or admission examinations. Yan yung top 10. Yan limitado talaga. Pero may kakambal na bill yan. Yung Unifast bill. Ang acronym lang naman yung Unifast. Basically, ibig lang sabihin ng Unifast, yung Unified Financial Assistance to Students in College Education. Bakit? Ano naman ang Unifast? Sa ilalim ng Unifast, dito po namin nakapailalim lahat ng iba-ibang financial assistance na manggagaling sa national government for Filipino college students. Dito po, basically, 3 yung main na financial assistance. Yung una, scholarships. Ito po yung, syempre, yung magagaling sa academics, sa sports, at sa arts. Bibigyan yon ng scholarship under the Unifast bill. Pangalawa, yung student loans. Ito, pag-uusapan natin ni Tia Mamia, ito yung parang study now, pay later. Yes. Yung pangatlo na scheme ay yung grants in aid. Dito sa grants in aid, ang sinulat po natin dito, pag ikaw ay Pilipino, ikaw ay naka-enroll sa kolehiyo, wala kang subject na baksak. Dapat naman lahat pasado. At mapakita mo lang sa Unifast board na hindi mo na unang magulang mo kayang tustusan ang gastusin sa kolehiyo, dapat pumasok na ang national government at tulungan yung estudyante para makatapos ng kolehiyo. Ang nilagay po namin dito, walang specific amount, pero may formula kami na nilagay na kung ano yung pupunuan ng national government. Pag ikaw ay qualified under the grants in aid, yung una, dapat sagutin ng national government yung tuition fee mo and all other fees. Pangalawa, educational expenses. Meaning, yung pambili mo ng libro, yung, hindi pa, ano lang yun eh, pambili ng libro, Projects for hindi pambili ng libro, yung dorm, kung nag-dorm ka. Yung pangatlo na kahon, ay yung stipend or allowance para hindi ka na kailangan magtrabaho. Yan po, pasado na po yan sa amin sa House and sa Senado. In fact, nasa Malacanang na lang yan ngayon for their consideration and hopefully mapirmahan nila. Kung titingnan po ninyo, kung mabasa ninyo yung Unifast, lalo na yung grants and aid provision, ito po,
Actually, ito free college education na. This is really it, free college education na. In fact, na-improve namin kasi yung unang mga kritiko dito tungkol sa Unifast, sinasabi nila sa amin na paano yung mga, example nila, may mga state universities or colleges raw na ang nagsasubsidize ay ang national government, pero yung mga estudyante mayayaman na. Under the Unifast bill, kung titingnan mo, yung huling requirement, kailangan mapakita mo, hindi mo na, yung capacity to pay. So ito, masisigurado natin na ang matutulungan talaga, yun ang nangangailangan. Hindi yung may kaya na at kayang. At again, kung titingnan po ninyo, yung wording ng Unifast bill, yung wording niya is hindi mo na kaya tustusan ng magulang mo. Ibig sabihin po, hindi namin hinahanap po dito o sinasabi na dapat ikaw ang pinakamahirap sa Pilipinas. Kasi it is also about time na ma-recognize natin na dito sa ating bansa, bagamat meron pwedeng ang mga magulang natin may trabaho, hindi sapat ang kinikita nila. Kahit pareho na nagatrabaho, minsan ang mataas nga sa atin sa Pilipinas ngayon. In fact, we have one of the highest underemployment. So talagang hindi naman sapat yung kinikita. So hindi naman pwede na ilimita lang natin yung tulong ng gobyerno sa talagang pinakamahihirap. Kailangan din po yung mga galing sa pamilya, kahit nagtatrabaho yung kanilang mga magulang, pero talagang hindi na kaya, ay dapat ma-qualify rin sila under the grants in aid ng Unifast. Okay, we have a caller who wants to participate. This is Mrs. Mercado. Good morning, Mrs. Mercado. Hi, good morning. Good morning. Welcome to the show. One moment. Hello? Yes, hello, ma'am. Ay, Can hindi you ko hear us? marinig kayo masyado. Okay, hello. O, sige, sige. Can you hear us now? Pwede na siguro. I will just cite my concerns, ano. Based on experience, ang napapansin ko, ang mga bata, kasi ang dami-daming ipinapasok sa kanila, na burn out sila, no? So, high school pa lang or what, gusto na nila itigil ang studies nila, no? Well, my son came from Lasal and I asked him why he didn't want to proceed, no, with his studies. And he said, I'm sick and tired of this kind of lifestyle, you know, or something. It's not because he's not capable. So I just told him that that's needed, you know, because to be able to move forward in life, you have to enhance your knowledge or something. Pero doon, nabe-burn out sila. Siguro kasi tuloy-tuloy, tapos ang dami-daming pinaaral. Studying does not become an enjoyment anymore of where you can comprehend and assimilate whatever you have to learn. One. The other one is, sumasakit daw yung mga likod nila for carrying all their books, ano? And the third one is, I have a son now studying how to be a pilot, no? Of course, that's also very expensive. Pero, paano yun? Nag-aaral nga siya, pero palaging bumabaksak yung mga airplano, tsaka marami tayong problema sa airways ngayon, ano? So, how can these people move forward if they are having this kind of circumstance surrounding them, no? So, yeah, we can push the kids to school as scholarships or whatever, pero, and then others who nakaya can be there, but it's really the quality of students and youth that we are producing for now and the future. Can I just listen then? Yes. Yeah, thank you, huh? Thank you. Okay, bye-bye. Thank you. Have Mrs. good. Mendoza. Mercado. Mrs. Mercado, thank you very much for calling. Alam niyo ho, tama ho yan. Ang sinabi kasi ng the Constitution provides that what the state has to give or ensure is quality access to quality education. So, iba po, tama ho kayo, iba yung access, iba yung quality. And I agree na kahit yung quality ay kailangan mabago. Talagang nauna lang po itong pagsisigurado natin ng access. Pero again, yung susunod talaga is the quality of education. In the sense po, ito yung isang question ko rin po dati pa sa DepEd at sa CHED. Hindi ba po nung inintroduce natin ang K-12, ang sabi po nila ay magbababa sila ng subjects from yung general subjects sa kolehiyo. So ibig sabihin kung magbababa sila ng general subjects from the college curriculum, ibig sabihin magbabawas sa kolehiyo. Kung magbabawas ka sa kolehiyo, di dapat yung number of SEMs mo mababawasan rin. Right. Kasi kung dating 100 units ang tinuturo sa iyo sa college, tatanggalan mo ng 20 units,
80 ang may iwan lang doon, ibig sabihin, you can finish that in 3 years or 3.5 years. Pero nakakapagtaka nga, despite the fact na binaba po natin yung general subjects sa K-12, ay nananatiling 4 years pa rin ang ating kolehiyo. Yan po, tinanong po natin, pero again, Ma'am Mercado, siguro dahil hindi pa rin po talaga masagot itong mga issues sa access to education. Pero again, the point is well taken and we have brought that up, and hopefully in the coming months or years, ito rin yung after we have at least to a point resolved access, we can now focus on quality education. Of course, hindi naman sinasabi hindi natin fino-focus ngayon, ano? Pero mas titingnan ng mas mabuti pa. Kasi katulad yon, sabi nga ni Ma'am Mercado, bakit parang punong-puno ng subjects yung anak niya, parang wala nang loaded masyado, wala nang ibang oras kung hindi na na-enjoy. Yun pa lang basic nga. Dagdag tayo ng 2 taon, pero nagbaba tayo ng subjects, pero despite that ay hindi pa rin sapat para magbawas ng years sa college level natin. Pangalawa po, siguro it is also about time na tingnan rin po natin yung mga bonus schemes na binibigay po sa ating mga teachers. Kasi ang naniniwala ako, ang pagkaintindi ko hanggang ngayon ay ang sistema pa rin natin ay yung ini-implement nilang PBB, yung performance-based bonus. Ngayon, kung titingnan mo yung performance-based bonus, hindi siya to individuals, pero it's applied across the board sa lahat ng teachers within a grade level. So dito, palagay ko nagkakaroon pa rin ng problema dito. Kasi at the end of the day, kunyari tayo lahat dito, teachers tayo ng grade 1. Pag may isang estudyante sa isang klase natin, hindi mag-perform ng maganda, ang intindi ko, apektado lahat. Yes, tama po. Diba? So, in that sense, medyo mali yun. Kasi kung kunyari, ikaw, may estudyante ka na talagang kailangan pa ng extra tulong, kaysa ibaksak mo o kaysa mag-drop out, tutulungan mo na lang na pumasa na lang. Kasi kung hindi, lahat kaming iba dito magagalit sa'yo. Dahil yung bonus namin, apektado. Yeah. So I think, again, maganda yung start natin talaga dito kanina, yung first question about puso eh. Kasi end of the day, kung tiningnan nila na yung system does not work that way, kasi merong some people, there are certain things that will fall through the cracks, dapat inayos na nila dun pa lang. Kasi yun ang problema eh. At nag-agree ako na kailangan tingnan na nila lahat ng subjects na tinuturo natin from elementary, high school, up to college. Kasi hindi naman pwede na, I don't think quality education means na bubugbugin mo yung estudyante ng napakaraming subjects. I think kung ang ma-instill natin sa ating mga estudyante ay love for education, love for learning, on their own, kahit walang subject tungkol dun sa interest nila, ay sila na kusa, titingin dyan at maghahanap ng research. So it should go towards something to that effect. What's nice nga, to me, no, it sounds like with the Unifast bill, is that when these scholars, for example, are given the delivery kasi of the public funded scholarships, parang it means something when you say delivery of these scholarships, right? Because you have the financial aid as well for these deserving students. Am I right, Yes. sir? And the thing is, with that, you have students with an opportunity to have access to a better education, but at the same time probably actualize skills that they can also actualize within what they're doing already. Maybe have some, if they're broadcast students, like here for example, they have the opportunity to also become, what they're doing here right now, sir, parang to share what they're learning from the classroom in an actual setup. Yes. In fact, Pia, I think yung nabanggit kanina ni Ma'am Mercado, tama po yan eh. Itong mga scholar ng bayan, Unifast, what it does is it gives access to education. Pero tama rin yung point ni na ang dapat rin natin tingnan ay yung kalidad ng edukasyon sa bawat level natin. Yun ang next na dapat nating siguraduhin
Kasi sa ngayon, talagang access ang nabigay natin and we assume that the quality of education is there. Pero kailangan din tingnan in the near future yung quality of education. Pero let me also point out something dito sa Unifast Bill. Ano? Under the Unifast Bill, we created a coordinating body, yung Unifast Board, composed simply of yung secretary ng CHED, Okay. secretary ng DepEd, TESDA, DOST, DOLE, and NEDA. Pinagsama natin sila. At dito ho, minandato natin na for the next 5 years, once a month, kailangan mag-meeting sila. And quarterly, yung secretary mismo ang dapat mag-attend. Gusto lang po natin na ma-monitor yung compliance and implementation of the Unifast Bill Yes. when it becomes a law. Kasi katulad yung study now, pay later dati, meron na tayo niyan dati sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. Ang naging problema dyan ay yung implementation. Di ba pagka bigay nila ng loan, nakakapag-aral, pero yung hindi na natin alam yung compliance Exactly. kung Yeah. nakapag-return How it's of being service delivered, yeah. or nakapagbayad. Exactly. Kasi ang nangyayari, pag may bago kang administrasyon, papalit na naman lahat ng opisyales. Yes. So, di na alam kung ano nangyari. So, dito ho, wala, in fact, kulang ng datos. Yes. So, under this bill, sinigurado natin na dapat, once a month ang meeting nila, gusto lang natin na matutukan nila yung implementation at makapaggawa tayo ng Oo, datos. Para kung sino man ang sumunod sa kanila, may titingnan na datos o information. Alam nila, ilan na ba ang scholars natin, ilan yung nasa loans, ilan yung nasa grants in aid, anong school sila, ano nangyayari sa kanila, nakakatulong ba ang national government, sapat ba ang tulong na nabibigay, kulang, at least may tutok. Yeah, Kung yeah, may that's the malalaman difference. Natin, Tama yes, yan. malalaman natin kung how it is being implemented. And kung may changes or improvements that must be done, on their own, they can do it. Dahil monthly, alam na nila eh. Alam nila magkano ang funds that they made available. Tapos makakatulong yan for the next, always for the succeeding budget sessions. Kasi alam nila, ilan na nag-a-apply, ilan ang pangangailangan. Makakagawa sila ng stand. Hindi katulad ngayon. Sa totoo lang, parang ang gulo eh. Parang no one really knows sa national government ilan ba talaga ang scholars natin. Okay, we're really running out of time. That's the thing. And 1 hour so fast, and my clock is really late. I'm looking at my clock. Okay, but it'd be good to have Thank you so much. Congressman Romulo again. Yes. No, we will call you na lang, of Yes. course, diba? You're always available naman Congressman. And of course, the students from PUP, we're so excited about it because just so you know, sir, every day these people really go through a grind of taking public transportation and nasusunog pa ang PNR and all that. And I'm pretty sure you, well, hindi naman nasunog yata yung MRT, but I'm pretty sure you understand how it's connected to their studies and how they are really trying to go through every day just coping with their work. At Pia, pag taga-PUP, sigurado natin alam nila kung sino si Mabini. Sigurado yun! Kasi yun ang pangalan ng campus nila. Oh, yeah. Yes. Tsaka for you guys to know, I think during your 100 years or ano yung celebration, yung founding 111 years. 111 years, si Congressman Romulo yata ang guest nila. So maraming salamat, Congressman. Maraming salamat Thank you to very everyone much. here at magandang umaga sa atin. Thank you Yes, so good much. morning. Good morning. Okay.